Parehong nilinaw ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na hindi base militar ng US ang EDCA sites. Kasabay ng pagtitiyak na walang direktang banta sa Pilipinas ang tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. May siyam na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites na naitatag sa mga kampo militar sa bansa sa pisa ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos noong 2014. 5 rito ay nasa Cagayan Province, Isabela at Pampanga sa Hilagang Luzon. 2 naman ay nasa Palawan, habang tig-1 sa Cebu at Cagayan de Oro sa bahagi ng Visayas at Mindanao, kung saan pinalawak pa ang mga proyekto rito simula 2023. Bagamat may access sa EDCA sites ang mga sundalong Amerikano, muling nilinaw ng Department of National Defense na limitado lamang ito sa Joint Military Training at Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations para sa pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines. Sagot ito ng kagawaran sa pahayag ng ilan na posibleng targetin ng EDCA sites kaugnay ng muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East matapos bombahin ng Iran ng mga US military bases bilang ganti sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Dagdag ng DND, hindi US kundi ang Pilipinas ang may buong kontrol sa EDCA sites at hindi ito gagamitin sa anumang offensive action. Bagay na dati nang nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Wala rin anilang direktang banta o partisipasyon ang Pilipinas sa nangyayaring gulo sa Middle East. Sinegundahan naman ito ng AFP. Hindi rin umano saklaw ng missile capability ng Iran ang Pilipinas, lalo pat higit sa 7,000 kilometro ang distansya ng dalawang bansa. First and foremost, what is happening in the Middle East right now is a regional conflict. Iran has been attacking the Gulf states within the range of her missile capability, 2,000 kilometers. We are 7,500 kilometers away. They have no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. May buwelta rin ng AFP sa mga patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa EDCA sites. Again, EDCA sites are Philippine sovereign facilities on Philippine bases or areas in the country. They are not US bases. Baka naman umabot na naman ito sa usapin na pahihinain ang alliance between the US and the Philippines. Kung yun ang patutunguhan ng kwento, then it is foreign malign influence. EDCA sites are not US bases. The Supreme Court has ruled in 2016 that these are all legal, they are Philippine territory, so we should not give out the wrong information so as to cause undue alarm. Hindi rin nakikita ng Philippine National Police na abot sa Pilipinas ang nangyayaring tensyon sa Middle East at hindi basehan ang pagkakaroon ng EDCA sites para idamay ang bansa sa mga lugar na pinupuntirya ng Iran. Sa kabila nito, nakatutok pa rin ang pambansang pulisya sa sitwasyon at naka-heightened alert upang maging handa sa anumang posibleng insidente. The threat in our country is nabibilang lang naman sa 3. Of course, one threat is because of criminal gangs and criminal groups. Second is the threat committed or perpetrated by left-leaning group or the communist terrorist group. And the third one is the Islamic group. Nandiyan ang DI Islamia, DI Maesh, and others. And so far, here in our jurisdiction, we are monitoring, of course, non-stop this group. Dinagdagan ng PNP ang police visibility sa mga pangunahing urban centers, transport hubs at mahalagang pasilidad habang nagsasagawa ng random security inspections sa buong bansa, katuwang ang mga local police. Kabilang din sa babantayan ng mga pulis ang embahada ng Estados Unidos at Israel. Tuloy-tuloy naman yon. Not only them, but of course tayo na because we are allied to these 2 countries and the rest of the countries that are allied to them. Bilin ni Nartates sa PNP Intelligence Group, paigtingin ang pagmamanman sa mga extremist narratives at online radicalization.
Pinalakas din ng PNP ang koordinasyon sa AFP, National Intelligence Coordinating Agency at iba pang security agencies para higit pang mapahusay ang pagbabantay sa foreign influence propaganda at extremist narratives. Payo ng PNP sa publiko, maging kalmado at mapagmatsyag. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.